Feeling ko, gusto nyo malaman. Actually, kinakabahan nga ako. Baka mamaya, masyado kong na-hype. Tapos wala naman palang kwenta yung sasabihin ko. Gusto nyo lang makipagkwentuhan. Pawis ako kasi galing ang rehearsal. Sayang lang. Okay na ba yung boses ko? Medyo medyo may lumalabas na. Sayang ang mga sandaling pinalipas ko. Naroon ka na, bakit pa humanap ng iba? Wow, meron tayong 9.8 viewers. Nakita ko yung mga tweets nyo kanina. Nahanap nyo na ako. Now I'm here. Grabe, 10k viewers. Kinakabahan naman ako. Kasi may kikwento ko eh. I have kwento guys. Na feeling ko, actually baka ako lang excited about this. Hindi ko sure kung excited kayo. Ikaw ba pinapangarap, pinahihinayangan ko ang bakit ba ang pagsisisi laging nasa huli? Ang mga lumipas ay di na maaring balikan. 10.7 viewers. Hello po sa 10.7 viewers. Parang dapat may music tayo dito. Nabangan nyo talaga yung kikwento ko, no? Kwento ko na ba? Maulan din ba sa inyo? Dito kasi medyo maulan, maambon. Hello sa ating 11,000 viewers. So sige na nga. Gusto niyo ba magkwento or magkanta muna ako? Kwento o kanta? Kwento agad? Kwento na po. Sabay? Kanta? Kwento? Paano yun? Both? So sabay. Guys, alam nyo ba? Nung isang araw, lumabas ako. Tapos, naglakad. Lakad na lang ako. Sana noon pa. Joke lang. Ayun, sige na, kikwento ko na. Total marami namang viewers. Actually, na-excite ako. Alam niyo kung bakit. Kasi parang ganito muna kasing story. Last time kasi, di ba may ganap kami. May schedule kami SB19. Tapos nakasakay kami sa service van, sa artist van. Tapos
along QC, may nadaanan kami na di ko alam kung ano siya, kung ano siya, kung para siyang building siya na plain building lang siya. Di ko alam kung nung una wala pa akong idea kung ano siya. Mukha lang siyang building. Parang ano nga siya, parang peta yung itsura, pero hindi siya peta. Para siyang building lang. Tapos may nakapaskil sa labas ng building nila sa door na parang tawag doon, nagka-cast sila ng mga singer dancer, parang ganun. Nagka-cast sila. Tapos nung nakita namin yun, na curious kaming lahat, especially ako. Tapos inalala ko yung lugar. Basta along along QC lang siya. Inalala ko yung lugar. Tapos nakita ko nga yung yung nakapaskil nga doon sa pintuan nila na parang nakalagay audition ata yun eh. Tapos chinik ko yung number, ganun. Tapos hanggang sa ayun nga. Tapos nagtanong kami kung para saan yung audition na yun. Tapos it turns out na parang yung building pala na yun, meron silang mini theater sa loob. Para siyang mini club eh. Parang ganun. Pero more on theater siya. Mini theater. Tapos kaya pala sila naghahanap ng singer-dancer kasi parang meron silang upcoming na project. Meron silang upcoming project. So, ewan ko, na-curious lang ako. Tapos, tinanong ko lang kung pwede mag-audition. I don't know. Kasi parang yan eh. Parang may theater play sila dun sa building na yun. Tapos parang na-curious lang ako, tapos tinanong ko kung pwedeng mag-audition. Tapos nagulat ako kasi parang, actually hindi ako nagulat kasi ina-expect ko naman na, kasi medyo parang medyo, paano ko ba siya sabihin? Good thing na hindi nila ako nakilala as SB19 member. Hindi nila ako nakilala as SB19. Merong iba nakilala ko, pero yung parang yung pinaka-head nung building. Ewan ko kung anong, nakalimutan ko yung name. Basta yung pinaka-head, parang hindi niya ako masyadong kilala. So nagtanong lang ako kung pwede mag-audition, ganun. So parang sabi, okay lang naman. So yun yung gusto kong sabihin na nung isang araw meron akong pinag-auditionan. Hindi ko pa sure kung kung anong casting siya ng isang theater play. Basta na-excite lang ako. Kasi nga nakita ko lang kasi na naghahanap sila. So, nung nandun na kami, nagtanong lang ako kung pwede mag-audition. Then pumayag. Kinakabahan ako ng audition actually. Hindi ko sure kung anong klaseng pa siya kasi hindi din i-disclose kung anong play siya, hindi din i-disclose kung anong project siya. But nakakatakot yung pinaka-head nung building. Kasi parang hindi ko sure kung hindi niya ako kilala or talagang personality niya yun. Hindi niya ako nakikilala. Tapos parang wala siyang masyadong sinasabi, basta pinag-audition lang ako. Ako lang nag-audition kasi hindi ko sinabi sa members na sumali ako sa ganong project na may pinag-auditionan na akong iba. Basta alam ko lang, isa siyang theater project na nagpapa-audition sila, sing and dance. So ayun nga, yun yung kwento ko, nag-audition ako. Nung kagabi ko pa siya gustong ikwento kasi nga na-excite ako and kinakabahan ako nun sa nangyari. Nag-audition ako, tapos akala ko nung same day nung nag-audition ako, sasabihin na nila kung nakapasa ako or hindi. Yung pala sabi, i-email na lang daw. So sabi ko, I'm willing to wait naman, parang ganun. Sinabi ko parang willing to wait naman. Hindi ko alam kung nakapasa ako or hindi dun sa audition. But yeah, we're still waiting sa email. Basta nung buong audition,
sanay naman ako mag-perform, di ba? I mean, sanay ako kumanta, sanay ako sumayaw, pero iba pagka nag-audition ka ng nasa stage ka lang, tapos may mic lang, tapos nanonood sa'yo yung mga yung mga tao doon sa building. Nakakaba, sobra. Pero feeling ko naman nagawa ko yung best ko. Along lang siya, along QC. Along QC lang siya. Nung una di ako naniniwala kasi baka mamaya siya, lumang poster, gano'n, or ano. Pero nung tinry naming tawagan, legit pala talaga siya. So, tinry ko lang mag-audition kasi sayang naman. And ang galing kasi parang tumugma. Kasi normally, di ba, pag pumasok, sa case ko, pag pumapasok ako, nakikilala agad na parang, uy, si SB19, ganyan. Doon hindi agad ako nakilala. Kasi parang medyo parang may edad na yung pinaka-head. So siguro hindi na siya, hindi niya ako kilala. Pero okay lang naman kasi parang mas mas nakatulong sa akin. Kailan yung result? Sabi mag-email daw sila sa, ano ba ngayon? June 7. Sabi mag-email daw sila sa June 7. Let's see. Tingnan natin kung mag-email sila sa June 7. Pagka nag-email sila sa June 7, doon na daw nila sasabihin kung nakapasa ako or hindi. Pag nakapasa ako, syempre masaya, pero dapat mas ma-align yung schedule. Pag nakapasa ako, sasabihin nila kung anong project siya. Kung anong klaseng theater play siya. Kasi hindi dinisclose for auditions lang talaga. Wala silang sinabing specific role or anything, basta pinakanta, pinasayaw. Tapos may tawag dito, tinanong ako kung anong ginagawa ko daw sa life ko. Kung anong work ko daw, ganun. Sabi ko lang nagpo-perform, ganyan. Tapos yung parang yung isang kasama niya, parang feeling ko na nakilala ako. Pero parang sinabihan ng management na mas okay na ata na wag sabihin kung sino talaga. I mean, nakilala niya. Parang sabi niya, may SB19, ganyan. Buti may time ka mag-audition ng ganito, ganyan. Then sabi ko na lang, sabi nung management, nung RM namin, parang wag na lang daw sabihin. Parang nag-audition daw ako as myself, not as SB19. Kaya yun. So, yun. Sobrang fulfilling na nakapag-audition ako sa ganun. Sobrang saya. Nakakatuwa. Hindi ko alam kung anong result kasi sa June 7 pa. Pag dumating yung result, pag nag-email, share ko sa inyo yung result. Magla-live ulit ako sa June 7 pagka meron ng result. Manifesting matanggap ka. Sana matanggap ako. Kahit small roles lang, okay ako. Basta June 7. Yun yung gusto ko ikwento kagabi pa. Kasi nagliliwaliw lang kami sa QC noon eh. Tapos nakita namin kasi kinuha ko agad yung number. Crossed. Fingers crossed. Sobrang nakakaba actually. Pero mas nangibabaw yung confidence. Kasi nung nag-perform ako, walang music. As in, kanta ka lang talaga. Paparinig mo yung raw voice mo. Pero nung dance, syempre may music. Like, magpi-play lang sila tapos freestyle ka, iba't ibang klase. Like, parang pwede kang mag-hip-hop or pwede kang mag-contemporary, ganun. Any dance. Manifest na makapasok ka sana. Ako din, yun din yung Pero sana rin, tugma sa schedule. Sana tugma sa schedule yung yung mga, if ever makapasok. Sana tugma yung schedule ng rehearsals, ng shows, ganun. Sana makapasa.
I-share ko rin sa inyo kung ano yung play once na masabi sa akin. Pasok yan, sure na. Ano mga kinanta ko? Gusto niyo ba malaman na akong music na maganda? Sample, lag ba ako? Onesie mug. Wala lang, ginrab ko lang yung opportunity. Kasi minsan lang naman magkaroon ng ganung pagkakataon. Tsaka sumakto rin na free ako that day. Alam, cute. Sumakto rin na free ako that day. Nag-audition din ako. Actually, same day nga pinag-audition ako agad. Kaya yun, super excited. Pag natanggap ako doon, sobrang... Sana lang wag tumama sa ano. Sana lang wag tumama yung dates sa ano tour namin ni Kuya Eric. Kaya mag-alala, share ko kagad sa inyo sa ano. Pagka nag-email sila sa June 7, kasi sabi nila mag-email daw sila ng result. Hindi ako makakanta dito ng maayos kasi nasa office pa ako eh. Kaya ano ko na lang, tatry kong basta. Yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi wala na, na-excite lang ako. Yun na, huwag kayo mag-alala, babalitaan ko kagad kayo dun sa magiging result sa June 7. Diba? Parang ano naman, nasad ba kayo na walang chismis? na yun lang yung na yun yung kinento ko. Hindi ko sure kung makapag-live ako bukas. Parang medyo puno yung schedule tomorrow. Kayo ba naranasan nyo na ba mag-audition sa mga something? Kahit sa school, yung mga audition sa mga ano. Kasi ako parang naalala ko yung first audition ko nung high school nung sumali ako sa ano. Support you forever. Thank you, Malen. Parang yung pinaka first audition ko nung high school, nung sumali ako ng hip-hop dance group nung school namin, nung high school. Parang yun yung pinaka nahalala kong kinabahan ako na audition.
And then after no, next na yung audition ko for SB19. Tapos ito na, yung pangatlo, ito lang, yung recent. Yung sa may hindi pa na-disclose na theater play. Thank you. Hindi ko nga nagbibigay ng mga stickers. Grabe kayo guys. Mga roses, hugs, fire, roses, TikTok music. Thank you so much guys. Congratulations sa mga fresh grad natin. Sa mga nag-graduate. Congrats. Uy, my cake. Mama. So yun lang naman yung kwento ko. Boring ba? Nandito pa ako sa office because nag-training ako kanina.